laban kay Palparan ay dahil sa hinaharap niyang kasong kidnapping at serious illegal detention, kaugnay sa pagkawala ng dalawang UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapa noong 2006. Hiniling na ng mga abogado ni Palparan sa Malolos RTC na bawiin ang warrant nitong Lunes pero wala pang tugon ang korte. Pinag-uusapan pa rin naman daw ng kanyang abogado at ni Palparan ang posible nitong pagsuko pero tuloy ang paghahanap at may lead na raw sa kanyang kinaroroonan ng NBI. Ayon sa PNP, malamang nasa bansa pa rin si Palparan na sa bisa ng DOJ watchlist order ay naharang sa tangkang paglipad patungo Singapore isang araw bago ilabas ang arrest warrant. Wala kaming natatanggap naman na wala na siya rito. Suportado naman ng Malacanang ang hakbang ng DOJ kaugnay ng dagdag na reward money. Bounty is always an inducement, June, for people who would like to, who know of the whereabouts to come out and testify. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Dating House Speaker Jose de Venecia handa raw tumestigo laban sa dating kaalyadong si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaugnay ito ng kasong katiwalian na kinakaharap po ni Arroyo sa Sandigan Bayan 4th Division at narito ang report ni Rafi Tima. Magkatikit pa sila ng tumakbo noong 1998. Natalo si Jose de Venecia bilang Pangulo pero nanalong vice si Gloria Arroyo. Nang maupo na sa palasyo si Arroyo, naging matibay niyang kaalyado si de Venecia bilang House Speaker ng Kamara na paulit-ulit na sumalag sa mga impeachment complaint laban kay Arroyo. Pero ilang buwan matapos ang pagbulgar ng anak ni de Venecia, sa nalalaman daw nito sa umuling nilutong NBN-ZTE deal. Back off! Okay. Napatalsik si de Venecia bilang Speaker sa tulong ng iba pang kaalyado ni Arroyo sa Kamara. Ngayon, posibleng mag-cruise muli ang landas nila matapos sabihin ni de Venecia na handa siyang tumistigo umano sa kasong graft na hinaharap ni Arroyo sa Sandigan Bayan. Definitely, I would be willing to testify in order that we can ferret out truth and justice. Sa nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice noong 2008 at maging sa kanyang autobiography, sinabi ni de Venecia ang saksi umano siya sa kung paanong ang broadband project na dapat ay build, operate, transfer project lang ay ginawang government-guaranteed project na popondohan ng loan mula sa China. Ngayon, hinihikayat niyang iba pang may alam sa proyekto na tumistigo rin. For Rominelli, for the others, for all the others, let us now take advantage of this great opportunity in our history. That we can also be like Singapore, a clean society. At sa iba pa raw na anyay may sala, mainam daw na umamin na. By and large, many of these accusations are true. And especially the pressure from her husband, Mike Arroyo, has hurt her and has hurt her pregnancy. That is why, everyone must now come clean. It's the decision of the Speaker to speak out and share what he knows. So we expect him to share everything that he knows about the ZTE-NBN deal. Is there a conflict of interest with his son? We don't know. But since he professed that he wants to share, then let him do so. Itinanggi na ni Atty. Mike Arroyo na may kinalaman siya sa umano'y anomalya sa NBN-ZTE deal. Ayon pa sa abogado ng mga Arroyo na si Atty. Ferdinand Topacio, kaya ng mag-asawang Arroyo na depensahan ang kanilang sarili. There will be a full-blown trial kung saan makikita po talaga sa pamamagitan ng testimonya at iba pang ebidensya kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo dito po sa bagay na ito. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Samantala, isang maaliwalas na panahon ang naghihintay sa atin ngayong weekend, mga kapuso. Ayon po sa Pag-asa, wala silang namamataang sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, kung aalis kayo ng bahay para mamasyal, mas mabuti pa rin daw na magdala ng payong dahil posible pa rin umanong makaranas ng panakanakang pag-ulan, lalo na sa Visayas at Mindanao dulot ng buntot ng cold front. Pinag-iingat naman sa posibleng pagbaha at landslide ang mga kababayan natin sa Silangang Visayas dahil sa malawakang pag-ulan na maaaring maranasan doon. Asahan naman ang bahagyang pagkulimlim ng kalangitan na may paminsang-minsang pag-ambon dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Dalawang mag-ama na iligtas matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa Australia. Nadatna ng mga rescuer ang dalawang lalaki at kanilang mga anak na palutang-lutang sa dagat
habang nakakapit sa isang portable cooler. Nagbagsak ng isang inflatable na balsa ang rescue helicopter. Maya-maya pa, dumating na rin ang speedboat ng City Water Police at saka isinakay doon ang 4. Base po sa report, pumalaot ang 4 para mangisda nang bigla na lang masunog ang isang bahagi ng bangka at tuluyang lumubog. Mahigit 40 sasakyan nagkarambola sa highway sa Texas sa Amerika. Hindi bababa sa 50 tao ang napaulat na nasaktan. Pansamantalang isinara ang highway habang nire-rescue ang mga biktima. Ang makapal na fog at usok mula sa wildfires ang tinitignang sanhi ng aksidente. Oras na para sa unang chika. At narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Aktor na si Tyrone Perez inilibing na sa kanyang hometown sa Concepcion, Tarlac kahapon. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak ng aktor, lalo na ang kanyang inang si Luz Perez. Nakipaglibing din ang ilang dating kasamahan ni Tyrone sa showbiz, kabilang na ang pinakamalapit niyang kaibigan sa Starstruck Batch 1 na si Christian Esteban at ang dating girlfriend na si Chari Pineda. Hindi naman namataan sa libing ang asawa ni Tyrone na si Liv. Ayon sa isang kaanak ni Tyrone, dumating daw si Liv noong gabi bago ilibing ang aktor, pero umalis din ng madaling araw. Samantala mga kapuso, Pia Guanyo naging trending topic sa Twitter matapos ibahagi ang good news na magiging mommy na siya. Kasama niya pa ang ilan sa kanyang Dabber Cats at co-host sa Eat Bulaga nang i-announce ang kanyang pagbubuntis. Ayon mismo kay Pia, 5 weeks pregnant na daw siya. Narinig niya ng araw sa ultrasound ang heartbeat ng kanyang baby. Sa programang 24 oras, ipinagmalaki pa ni Pia ang ultrasound ng kanyang baby. Patuloy pa rin naman daw siyang magtatrabaho hanggat kaya pa niya. Naghahanda na rin si Pia sa paglaki ng kanyang tiyan. At ang wish daw nila ng asawang si Steve Mago para sa kanila magiging firstborn? It would be such a blessing kung healthy na tapos baby boy pa. So, that's what we're hoping. Hollywood socialite Paris Hilton kumita raw ng mahigit sa $1 bilyong mula noong 2005. Sa interview sa kanya ng isang men's magazine, sinabi ni Paris na malaki ang kinita ng kanyang mga negosyo. Kabilang sa mga ito ang negosyo niya ng mga pabango. Maganda raw ang takbo ng kanyang 35 stores at 17 product lines. Ang pinakabagong project ni Paris Hilton na beach club chain, ang unang magbubukas dito sa Pilipinas ay meron daw itong nightclubs, restaurants, bars at gyms. Una, bugso pa lang yan ang ating chikahan, so stay tuned. Rhea? Salamat, Luan. Kakaibang kwento ng tiyaga at pagsisikap ang masasaksihan sa tunay na buhay mamayang gabi. Kilalanin po si Nanay Ami na mag-isang binubuhay ang kanyang 21 anak bilang Metro Aid. Bukod sa mga anak, sangkaterba rin ang mga apo ni Nanay Ami. Tunghayan ang kwento ng sakripisyo at kasiyahan ng Pamilya 21. Samahan niyo po ako mamaya sa Tunay na Buhay pagkatapos ng Saksi. At ang init namin mamaya bangkay ng lalaki may sugat sa ulo at tantad na saksak. Tatagpuan sa Makati. Halos 200 kilo ng mishandled frozen meat nasabat sa Commonwealth Market sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ayan ako, Fun Friday po tayo. Dahil tapos na yung ating mga engranding kainan, mas masarap po ngayon yung mga simpleng